Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong gabi ng Miyerkules mga lodi. Grabe mga news natin. So bago ang lahat mga idol, pa-like and subscribe naman sa ating channel. No, ayan lang ang request ni Diablo. So grabe, nagda-drop ngayon ng ating Bitcoins. Ay hindi pala Bitcoin to. XRP pala to. Mga idol, XRP, no? So nasa 2.2 mga loads, no, ang lock profit natin nasa 2.1. So, if ever na bumaba siya sa 2.1 mga loads, sa pool na yung ating lock profit, no. Magpa-profit na tayo ng 20k diyan, mga loads, no. At yun, no, kuha na natin yun. Mag-aabang na lang tayo ng bagong position diyan, mga idol na. Pero sana hindi mangyari. Ang in-expect ko nga double bottom tong dalawa na to. No, sa 15 minutes time frame, sabihin nating 5 minutes. 5 minutes time frame, pwede, di ba? Pwedeng bumaba pa ng konti and then saka siya mag-rebound. Ayun yung ini-expect natin. Pero kung aabutin, goods pa rin yan, mga lods. Naka-notif sa akin to. Pag tinamaan, maghahanap tayo ng position. Pwedeng tamaan siya ngayon habang nagsasalita tayo. Habang nag-update, pwede. Marinig niya pag ching, pag gaganin yan. No, pag tinamaan yan, yun, mag-aabang na ulit tayo dyan. So, bago tayo mag-upload ng, mag-update ng crypto mga lodi o ng ating mga news, gusto ko lang puntahan natin yung ating Axie Infinity kasi medyo mainit yung Axie ngayon. No, tinanggal na yung earnings ng SLP sa Origin. No, wala na siya sa Origin. So, sa Classic, meron ka pa rin naman makukuha. Wala naman sinabi sa Classic, pero sa Origin, wala na siya. So, gusto ko lang bisitahin natin, no, yung mga price ngayon. Kasi huling binisita ko to last year pa. Akala mo tagal na no? Last year mga lodi, Axie ang huling bisita ko sa presyo ng Axie mga nasa 1.8 hanggang $2 pa yun, mga lodi. Tawag dito yung mga pinakamababa, mga loads, no? So ngayon kita nyo mga lodi, 0.8 na lang. Kaya lang puro aqua to, mga lods, no? May mga syempre pinakamura naman talaga is aqua and plant, no? Minsan may bug. Pero aqua and plant mga lodi, medyo wala ng $1. Sipin nyo wala ng 50 pesos, 59 pesos pala, wala ng 60 pesos, sabihin na natin ganun. Wala ng 60 pesos, tapos may makikita kayo sa Facebook na gaalok. Bumibili ng Axie 3K isa. Nakakatawa yung mga ganun mga lodi. Alam mo mangi-scam Diba? So ang Axie, kung titignan natin, 0.8 na lang isa. So ngayon ko lang tinignan din to mga lodi, naisip ko lang na kailangan tignan bisitahin natin. So ito yung pinaka gusto kong tignan, yung land. Nako, hindi pa natin nakikita. And boom! Uy, grabe. Nasa $100 na lang. Sipin nyo, alam nyo ba ang nung kalakasan ng Axie? Nung ang Axie Infinity is mga nasa 20 pesos, 19, 14 pesos, mga 15 pesos pataas, no? Yung ating Axie Infinity nun. Yung SLP nun. Alam niyo ba ang presyo ng land, mga lodi, is pinakamababa is 300,000 plus. 300,000 pesos. So ngayon tignan niyo, nasa na lang siya, 6,000. Sabihin natin 6,000 pesos na lang. Ganun kababa. No, isipin niyo kung ikaw holders ka o meron kang landowner ka ng land dito sa Axie Infinity. Nako, medyo masakit-sakit to, mga idol, lalo na kung bumili ka ng medyo mataas pa. Grabe to. So, filter natin. Forest, 200,000. O, mga nasa 10,000. 200,000 tuloy. $200. So, mga nasa 10,000 pesos. Ayan, 10,000 pesos plus. Yung sa Forest, grabe, napakamura nito. Kalahating milyon na to dati. Kalahating milyon, mga lodi. Lalo sa Arctic. Arctic tayo. Grabe, $600. Mga lodi. Grabe, ibig sabihin, pwede na pala akong bumili ng Arctic. Pwede na akong bumili ng Arctic land sa trade natin. Magkano ba yung trade natin? Magkano ba? 400 na lang pala.
$400 na lang pala. Pero nandito yan, $600 na yan eh. So, pwede tayong bumili ng Arctic nung grabe, nag-drop yung market. Oh. Check mo nga magkano yung Bitcoin. Bitcoin bumalik ng 90K. 91. Naku, magna 90K to. Mga idol, oh. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Oh, tanda-tanda ko pa tong guhit na to, oh. Kakaumpisa lang ng taon. Sabi ko, ayan, oh, pag lumampas dyan, oh, ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng sell out, mga lodi. Oh, ayan, kita nyo naman. So, goods lang sa atin to, mga lods, no? Okay lang yan. So, grabe. Kung titignan nyo yung ating Arctic, nasa 600 na lang. Grabe dati. Sobrang laki na nitong presyo nito, no? Yung Mystic kaya, Mystic. Walang Mystic. Walang Mystic pala. Genesis. Oh, Genesis na. Pero Genesis, ang mahal pa rin. Grabe, $200,000 pa rin, no? Magkano yan? Mga lodi. 10 million din yan. Mga 10 million pesos. So may mga ganun pa rin na presyo. Pero ito dati, hindi mo na ito ma-afford eh. Mga lodi, kahit mga anak ka ng ano dati, ng kung kalakasan ng Axie anak ka ng mga kontraktor, tanga mahirap na rin bilhin yan. Yung Arctic na yan, ngayon, kayang-kaya ng bilhin ng mga anak ng kontraktor yan. Tayo hindi natin kaya yan. Hanggang dito lang tayo sa Sabana. Grabe, no? Sa Axie, check natin yung sa Axie check natin yung mga special collection. Sige, check natin. Mystic tayo. Ay, sorry. Sa Mystic, uy, grabe. 5,000. Ito, grabe na to. Full force na to, 'Di ba? Special collection. 6 to 6 na. Pwede ba yan? 6 to 6? Ay, hindi pala pwede 0. Ito pala, ayan. 6. 6 lang. 6. Ay. Sorry. Ulit. Kailangan lang siya. Wala. Wala pala. Sorry. Ayan, no. Grabe, no. Pero mahal pa rin. Ito, milyon na to. So, mahal pa rin. Pero, bumababa yung price nila. Kumbaga siguro collection na lang din to. Baka nga yung may-ari nito, developers pa ng Axie. Hindi na sila yung mga normal na players, mga lods. Pero overall, mga idol, bumaba yung mga presyo ng lahat ng NFT dito sa Axie Infinity. Lalong-lalo na yung land. No, grabe, oh. $100 na lang. Dating 300,000 pesos. Niisip ko pa dati bumili niya, no? 300,000. Grabe, bago pa lang ako nun eh. Sabi ko, mas mahal pa yung lupa mo sa NFT kaysa lupa mo sa totoong buhay. Ayun yung naisip ko dati. So, grabe, no? Ganun bumaba. So, sa tingin ko, kung makakabalik man yung Axie, hindi na siya yung katulad ng Rurok. Kumbaga, parang once in a lifetime lang yung nangyari nun kasi may COVID nun eh. Mga idol lang. Yung COVID talaga yung nagpalakas sa Axie Infinity nun. Kasi lahat nasa bahay lang, walang trabaho. 'Di ba? So, binuhos nila lahat sa Axie Infinity. So, ngayon, bumalik na and then ayan na, wala na, no? Medyo mahirap na 'to. So, ako, yung inventory ko, andiyan pa rin lahat 'yan, 64 Axie. 64 Axie, oh. Kasi yung pinakamahal ko rito. Meron akong pinakamahal na Axie. Ito, sa Jumping Lason, no? Sama sa Jumping Lason ko yan, mahal yan. Ito, mahal din to. Ito, Jumping Lason din to. Ito, Jumping Lason din. Tatlo pala yung Jumping Lason ko. Ayan, oh. Ay, hindi, ito yung backdoor. Itong ano na to, plant na to, mahal din to, mga idol. Mahal din yan. Sampa. Asan ito, yung dust ko na Terminator. Ayan, oh, Negrong Diablo, pangalan, no? Negrong Diablo, oh. Mahal yan, mga lodi. Magkano bili ko dito? 25 ata eh. 25,000. Tayo, magkano lang ngayon to? 5,000. Ano na lang? Wala. Hindi ko alam kung magkano to. View on marketplace. So, ayan. Check natin. Hindi, wala siyang yung katulad, nakalimutan ko na tuloy kung paano hanapin yun eh. Kalimutan ko na. Basta yan, ito yung isa sa mga pinakamahal kong Axie eh.
So ayan, grabe no. Ganito na po yung presyuhan ng Axie ngayon. Kaya huwag kayo magpapabudol kapag may mga, kunyari may Axie kayo, so may nagbebenta ng, bibili sila ng 3,000 isang Axie, ganun. Nako, kukunin lang yung Axie nyo nun. Wala kayo mapapala ron, mga Lodi. So ayan, punta na tayo sa ating mga crypto news. YGG mga idol, silver overtakes Nvidia kasi nag all-time high uli yung silver ngayon. Gold parehas lang sila ngayon, umaangat ulit mga Lodi. Pero ito yung pinaka sino may Discord sa inyo? Parang halos lahat ata ng mayroong Discord pag nag-ano kayo, no? Nag-gaming, nag-ano ka. So Discord has filed for an IPO in the US. The chat platform has been a favorite amongst crypto gaming and trading communities and boast over 200 million monthly active user. Pero mag-ingat kayo mga idol sa bagay hindi naman Discord yun, pero sa Telegram, pero sa Discord meron din. Telegram mga idol, medyo maraming phishing site dyan. Isa yan sa mga pinag-iingat ko talaga yung mga manonood, yung mga audience ko kasi siguro sa 10 kakilala kong gumamit ng Telegram, mga 3, 2 yung na-scam dun, mga load. Nakapindot sila ng mga phishing site. So, mag-ingat kayo dun, mga idol, Sa Discord din, nasa lagi kayo mag-ingat dyan. Eto naman, ang ating JP Morgan Chase will now accept Bitcoin as collateral. So, parang nang binalita to, mga idol, ang pinaka-point nila, dating worthless, no? Sinasabi nila kasi Bitcoin is worthless noon, No? Sinasabi nila, Bitcoin dating worthless, pero ngayon, from worthless to bank grade collateral. 'Di ba? Ganun kabilis, ilang taon lang ang pagitan mga idol na yung sinatawag nilang worthless dati ngayon kailangan na nila. 'Di ba? Ganun katindi yung pagbabago ngayon. Kaya ako bullish ako ngayon mga lods dahil lalo na ngayong 2026 dahil medyo sa tingin ko ngayon yung adoption na lalo na pag lumabas yung regulation natin. Ayun na yung pinaka-start sa tingin ko. Yun yung pagputok ng barrel. Di ba pag ano kayo, merong track and field, pagputok ng barrel, ayun na yun. So, ayun na yung signal na paalis na ang lahat. Eto. Bitcoin is taking over Wall Street, mga Lodi, no? So, hindi lang Bitcoin yan. Sa tingin ko, marami pang papasok na crypto dyan. Ako bullish to mga Lodi, no, sa lahat ng mga lalo na sa Wall Street mga Lods, no. Alam niyo naman 'yan kung napanood niyo yung tawag dito, Pursuit of Happiness. Napanood niyo 'yun mga idol? Hindi ko alam kung ano yun kung sa Wall Street, nakalimutan, tagal na kasi noon Naalala ko lang yun nung sa palabas na Pursuit of Happiness. Sa ano pala? Wolf of Wall Street, yun na lang pala. Wolf of Wall Street, si Leonardo DiCaprio, 'di ba? Imagine may crypto na doon, may Bitcoin na doon, 'di ba? Grabe 'yun, mga idol, marami silang may scam. So Wolf of Wall Street, isa sa mga maganda yun, mga lods. Ano 'yun? Sinasuggest ko na panoorin 'yun, lalo na kung nagki-crypto kayo. Wolf of Wall Street, mga lods, no, isa sa mga pinopromote ko yan ngayon. Ayan, matindi yan, mga Lodi. Ang galing ni ni Leonardo DiCaprio. Sell me this pen. Ayun yung pinaka pinaka trademark nila na bibenta mo yung ball pen. Pag nabenta mo ng malupit yun, kasi yung iba pag sinabi sell me this pen, sabihin ng iba, hindi kasi maganda tong ball pen na to, ganito siya, hindi siya nagtatae, ganyan. Solid yung sulat niya, hindi nagpuputol-putol, ganun. Mali ka na. Ikaw, sell me this pen. May promo kami pag bumili ka niya. Mali ka na, ganyan. Yung isa, sinabi, sell me this pen. Kinuha niya yung ball pen, tapos inabutan niya ng papel yung nagtanong sa kanya. Nagsabi sa kanya, sulat mo pangalan mo. Sabi, wala akong ballpen bili mo to. Ganun lang. Basic lang mga idol. Ganun yung ginawa Sabi, paano mo ibibenta yung ballpen? So, parang yan, supply and demand. Ayun yung parang pinaka mga aral doon. Maganda yun.
Mga Lodi, Wolf of Wall Street, panoorin yun. So dahil nandun na yung Bitcoin at crypto, di ba? Goods na goods. So ito naman, meron nagsabi dito mga Lods, no? David Schwartz is just that guy. Sabi rito, no, you have to realize that is David Schwartz. You have to realize that is David Schwartz, former NSA, lover of cryptography, creator of 1988 patent for distributive system. This man, ito yung pinaka-importante dyan, this man doesn't post for the fun of sharing his dinner with the world. Everything has meaning. He is a clever beyond belief. So, lahat ng pinopost ni David Schwartz, mga Lodi, ibig sabihin daw, mayroong ibig sabihin. Na? Kumbaga, pag pinost niya yan, may hint dyan. Merong clue, kumbaga, na kailangan yung i-decode. Parang ganon. Diba? So, kaya napansin nyo ngayon, parang sobrang ingay ni David Schwartz, ang dami niyang post, diba? Yung sinabi niya na umalis siya, tapos papagupit niya yung buhok niya, ganyan-ganyan. Diba? Ngayon, merong malupit na pinost ulit, mga Lodi. Diba? Yung Clarity Act, mga idol. January 15. Diba? January 15, mga idol, yung sinabi. Nag-post ngayon si David Schwartz, ito, 14 hours ago. Now that I'm retired, sabi niya, I can spend my time thinking about deep and important things. Today, I thought about strawberry ice cream. Ayun yung post niya. So isipin mo, meron doon. Strawberry ice cream lang yung sinabi niya. Gusto niya, normal lang naman na post yun kung tutusin. Si David Schwartz nga yan, mga idol So, meron siyang ibig sabihin. Ngayon, merong mga nag-research. Ano ba meron sa sa January 15? Di ba January 15 is, ayun na nga, no? January 15, ayan, no? Sinabi ni Tim Scott na the committee will be holding a market structure markup on Thursday, January 15. Tapos, pinost ni David Schwartz yung sa strawberry ice cream. Ngayon, nilaliman ng iba yung mga pagre-research. Ito yung lumabas. National Strawberry Ice Cream Day, January 15, 2026. Coincidence kaya yun, mga Lodi. Sabi nga dito, di ba? This man doesn't just post for the fun of sharing his dinner with the world. Everything has meaning. He is a clever beyond belief. Di ba? So ngayon, ano meron? Sinabi niya, yung pala, January 15 pala is Strawberry Ice Cream Day, katulad ng kanyang pinost. I thought about strawberry ice cream. Tapos, market structure bill, January 15, no? Grabe. Ang lupit ng mga riddle dito. XRP Army lang talaga yung may riddle talaga, mga Lodi. So, ayan. Grabe yan. And then dito naman, ito mga Lods na, ito importante ito. Kasi sabi dito, can you confirm if XRP needs to clarity act to succeed fully? Kasi yung iba sinasabi, kala ko ba, malakas yung XRP, ba't kailangan pa nila yung clarity act, ganito ganyan. So parang ganyan yung tinanong niya rito, na needs pa ba ng clarity act to successfully? From this post, and from what I thought, it already has its own clarity and doesn't need it. Which is totoo naman yun, mga idol, no? Na hindi mo na pagdating kay XRP, parang hindi niya na kailangan Pero sinabi dito ni Rhys Merrick, mga idol, no? Sabi niya, to confirm, XRP has secured clear regulatory status as a non-security digital asset in the US. Kaya nga sila nanalo di ba? Tinalo na nila yung SEC, so wala nang problema sa kanila. Thanks to landmark court ruling, ayun na nga yun, making it one of the few cryptocurrencies which such a definitive standing in the USA. No, onti lang yan, mga Lodi, at kasama si XRP doon, na hindi niya na kailangan na ipagtanggol yung sarili niya para lang mapatunayan na good siyang coins, na good siyang utility coins, di ba? Hindi na kailangan ng clarity, which is okay naman yun. Pero that said,
The US, sorry. The US still lacks comprehensive regulatory clarity for the broader crypto ecosystem. Kumbaga, pangkabuuan kasi, mga lods eh. 'Di ba? Mas maganda kung pangkabuuan, which continues to hold back US-based entities from fully thriving and innovating in this space. No, alam niyo naman sino nagsabi, sino ba? Sa kalimutan ko si nagsabi, hindi ko alam kung si David Schwartz o si Brad Garlinghouse na gusto nila ng level playing field. Gusto nila, sige, lahat, patas tayo lahat. Parang ganoon eh. Hindi kami special, parang sinabi nila lang ganoon na alam namin na ganito yung yung token, yung coins namin, Ripple, yung technology namin ganito. No? So, pero hindi ibig sabihin na panalo kami, lamang na kami ganyan. Parang gusto namin ng level playing field, ganoon, no? Dapat pare-parehas tayo. No, kumbaga pagalingan, no? Skill issue tayo sa skill issue. At Ripple, we're actively, parang sabi niya rito, we're actively advocating for better, more thoughtful frameworks to level the playing field. Ayun na pala, dito pala yun, no? To level the playing field and drive the next phase of growth. We're optimistic that progress of bills like the Clarity Act will deliver that much needed clarity in the near term. Parang sa akin lang to mga idol parang gusto ng Ripple, sige pare-pares tayo, no? Pantay-pantay. Pero parang sinabi ng Ripple yun, o gusto ng Ripple yun kasi alam nila na sila yung mangingibabaw. Parang ganoon eh. Parang sa akin lang yun na parang nagyabang sila sa part na yun na sige level playing field tayo kasi alam naman namin na panis kayo sa amin eh. Parang ganoon, no? Ayan, parang ganun lang yun. Pero kasi sabi nga kahit na hindi na magkaroon ng Clarity Act, kasi lugi sila kapag walang Clarity Act, mga idol eh. Makakatulong din yun. Kasi para maging maayos yung space. 'Di ba? Hindi magulo, hindi magkaroon ng mga FUD o kung ano-ano man. 'Di ba? Kaya for me, hindi na nila kailangan, pero kailangan ng space. Kailangan ng crypto space, mga lodi, no? Para mas gumanda yung labanan, no? Parang ganoon 'yan, mga idol, no? So, basa tayo ng comment Alam niyo mga lods, dapat bukas na ako mag-update eh. Kasi medyo napasabak tayo ng konti, pero kailangan natin mag-update ngayon. So, basa tayo kasi maiksi lang yung news natin eh. Si Ferdinand, ayan, shoutout sa iyo. Si ML Channel, plus 500 ginagamit ko dito sa Europe, pang trade boss. Mas maganda sa BitGet, sabi niya. Plus 500 yung ginagamit mo. Ano ba yun? Up ba yun? Hindi ko alam eh. Pero, hindi ko alam kasi yan. Hindi ko pa nagamit. So, yung BitGet kasi, subok na yun for me. Sa mga nagtatanong, hindi nila ma-open yung BitGet nila. Meron kasi akong VPN na gamit, mga load. Sa cellphone, goods pa si BitGet, no? Walang problema kay BitGet. Pero sa browser, hindi nyo na siya ma-access kasi binan na siya. So, gumagamit lang ako ng konting andyan yung link natin sa baba ng description, mga lodi. Lahat yung nandyan sa link, makakatulong sa inyo kung gusto nyong sumabay sa atin. Si John Robert, ayan, shoutout sa'yo. Love you too, idol. Si Elmer TV, si Joseph Berdin, si Miao. Si idol, kung magkataon, kasama ba sa shakeout ng XRP community? Nako, hindi lang XRP community yan, mga lods. Buong mundo na yan, idol. Hindi natin kaya pag nangyari yan. No, kumbaga wala na tayong pakialam sa mga hold natin yan, ng mga coins. Wala nang magti-trade niyan sa tingin ko. Kasi lahat yan magwi-withdraw na ng pera nila. Kasi bakit? Kailangan nila yun eh. Kasi kung magkakaroon tayo ng ganito, ang kailangan lang natin is mag-survive hanggang matapos yan. 'Di ba? Ayun yung pinaka-priority mo doon. Hindi mo na kailangan mag-ipon-ipon. Baka hindi ko na maabot. Di ba? So, lahat yan. Hindi lang shakeout yan, mga lodi. Tsaka buong mundo yan. Pete Pelizardo, shoutout sa'yo. Si Clavis, shoutout sa'yo. Yan daw yung pinakadahilan kung bakit inatake ni Trump yung Venezuela para mapigilan yung China na magkaroon ng base sa South America. Kasi, paunti-unti daw pinapasok na ng China yung military nila sa South America gamit yung Venezuela. Ano pa? Mukhang nakatulong pa sa stock ng Venezuela yung ginawa ni Trump. Kasi di ko alam kung ilan na ngayon kasi yung huling tingin natin mga nasa 80% na yung up eh.
100 basis points ang rate cut. Grabe yun, ang laki niyan. Kapag nagkataon, malamang wala na si Jerome, malamang nga iba na yung ating chairman. Wala na yung SLP Battle Reward sa Origin. So paano na yung mga casual player na Origin na sa SLP na lang umaasa dahil sobrang hirap na. Alam nyo, siguro naintindihan ko yun, no? Kaya lang kasi ang parang pinaka-focus nila ron, marami kasing bot, mas marami pa yung bot kaysa sa mga taong normal na naglalaro, na nagmamay ng SLP. So, para sa akin, okay lang yun. Sa akin lang no? Meron pa naman sa Classic, kaya lang sa box mo lang makukuha o something, hindi ko alam. Kaya lang sa Origin, di ko rin sure mga Lodi kung ano nang ipapalit nila. Di ko alam kung tapos na yung season Kanina nag-try ako maglaro, goods pa naman, wala pa namang update. Parang ang tagal nga lang mag-update. So, hindi ko alam kung anong plano nila dyan. Pero for me, ang pinaka-focus nila is mawala yung mga bot. No? At medyo bumagal yung mining ng SLP. At mas maganda yun kasi konti na lang yung nagmamine. So, konti na lang yung lumalabas na SLP. Konti lang din yung SLP. So, baka tumaas yung price niya. Ganun lang yung sa akin. Pwede nila gawin sa Origin na sa daily at weekly rewards na lang makuha yung SLP, or pwede rin gamit yung gems. O nga siguro gagawa nila ng ng ibang reason o ng ibang diskarte na hindi makakasama o hindi magagawa ng bot, no? Parang ganun. Si Edwin Langit, siguro kapag dinampot si Kurap, aangat din ang ekonomiya ng Pinas. Uy, hindi natin sure, pwede siguro. Manghuhulang baba. Pepe token is breaking. Ako, Pepe, isa pa yan. Ano ba nasa Pepe? Oo nga, ano? Ay, hindi yun. Bigla bumaba. Uy, buong tinamaan na ba tayo? Hindi pa naman. Malayo pa. Sana? Saan na tayo? Yun. Wag naman sana magkagulo, Lods. Mahabang antay na naman kung magkakagulo. Baka hindi na tayo mabuti. Kasi ang epekto niyan buong mundo, mga Lodi. Lalo na pag nagbagsakan pag nagka-nuclear na mga Lodi, wala na yun. Alam niyo, sabi nga nila may mga nabasa akong documentary. Kapag nagka-nuclear na, mas magandang saluhin mo yung nuclear mga Lodi. Kasi wala kang mararamdaman. Sabi nila, pag saktong sa'yo tumama yung nuclear, o napakalapit mo dun sa vantage point, tama ba nila? Tama. Sa point na yun, kung saan sumabog. Lusaw ka agad in an instant na wala ka na mararamdamang sakit. Hindi yung napakalayo mo, yung parang yung ano ba tawag dun sa pag tinamaan ka ng gano'n, yung radiation. Nako, mahaba-habang paghihirap mga idol pagka ganun, no? So, wag na sana natin pagdasal na mangyari yun dahil wala. Ano na yun? Katapusan na ng mundo. Idol Jeb, since OTC bumibili most ng mga institution, kailan kaya maubos yung uncirculated 39.9? Saan mo nakuha tong na to? Baka nasa escrow to. Saan mo nakuha to, mga idol? Hindi ko alam kung SX sa kalilipad na tayo, tama ba? Hindi ko alam, mga idol Pero once na maubos yan, mga Lodi, yung tinatawag na supply shock, kasi nga, kung wala na silang mabibilihan, direkta na sila sa mga crypto exchange, doon na yung supply shock pagka ganun, no? Si A. Sarmiento, ang yaman pala ng Venezuela, bakit pa sila nagda-drug trade? Ang dami pala ng Bitcoin nila, sana makaisa lang ako, hanggang 0.001 lang meron ako, tapos meron pa silang langis. Mayaman nga, kaya lang, di naman daw ramdam ng mga tao. Ang nakakaramdam lang yung presidente. Si Ronin Padilla, shoutout sa'yo. Si Lisa Yonson, si Elmer. Sana hinuhuli rin ni Trump yung mga adik na presidente. Hindi na yun, mga lods, kasi gustuin mo natin. Hindi pwede mangyari kasi may mga batas tayong sarili sa sarili nating bansa. Pag kaya nang gawin ni Trump yun, hindi na tama yun, mga lods, no? Kaya niya namang himasok pag gugustuhin niya. Mali na yun.
Kung tubig, tanso at XRP ang hold ni Maduro, malamang hindi siya sinampot ni Trump kasi walang kwenta, sabi ni Satoshi. Tubig, walang kwenta? Parang di ka umiinom ng tubig araw-araw. Alam mo ba na 80% ng katawan mo tubig, tapos wala kang kwenta yung tubig? Eh di wala ka palang kwenta. Kulit mo rin eh, no? Sino? Si Nosrick, ayan. Pech AI pa rin, ayan. Si Peng Wei, shoutout sa'yo. Trip ni DCD, ayan, shoutout sa'yo. Tinanggal na SLP gain sa XRP Origin. Attorney Libayan is waving. Oo nga, ano, magalit na si ano niya, no? Kumbaga, papamukha naman niya yung Attorney Libayan. O, ano kayo ngayon? Diba? Mga aksi kayo, ha? Wala, galit na galit siya dun dati. Tawa ako dun dati. Hindi naman pala marunong mag-aksi yung puta. Ang daming sinasabi nun dati, kaya na bad trip din ako dun eh. Nagsasalita ng hindi niya alam dati tungkol sa aksi. Pero dati pa yon, yung kumbaga kalakasan ng aksi. Alam ko, hindi ko alam, basta alam ko may sinabi siyang meron din ako niyan, nalaro ko yan, gawin din siya. Basta guuntugan, mga ganun-ganun pa yung sinasabi niya. Basta meron siyang sinabi na wala, na nakalimutan ko na, basta ganun. Si Big C, hold Ronin hanggang lumipad. Ayan, pwede. Kumakapit pa rin si Idol. 10% meme, 60% XRP, 30% AI. Uy, sana all. Sabi ni Coron. O, ayan o. Rosalie, wag mag-alala boss. Hindi nila magunaw ang mundo. Kasi nasa Bible prophecy, pag mag-take over ang God's kingdom, andun pa lahat ng superpower nation. Mabasa sa Daniel 2:44. Oh, yun naman pala, hindi pala tayo magugunaw eh. Kaya lang, hindi man tayo magunaw, baka marami namang masawi, di ba? Pero hindi ko alam. Bibo, nag-duck race yung mga sheep, sabi niya Idol. Nakuha LP ko, abang-abang na naman, sabi ni Books. Paldo, oversold lang yan, kaya bumaba, sabi ni Bibo. Okay pa ba BitGet sa Android? Okay pa po sa cellphone, no? Si Hyundai Me. Shoutout sa'yo. Si Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Pilmore, Skyla, Pilhabis, always yung mga yan. Sa Labila rin. Si CryptoCus, next leg up after consolidation, sabi ni Idol. King Shangsheng, shoutout sa'yo. Santos Jandel, si Rat Silab, at si Engineer Lloyd Cortez, siya yung nag-champion sa atin ngayon, mga Lods. No? So, ayan. Sana mga Lodi, Furry babies. Oy, Furry Babies, nga pala, na-receive mo na yung prize na binigay ni Clovis Gaming. No? So, ayan, nawalan ako ng internet pero tuloy-tuloy lang yung record nito. Mga Lods, nawalan ako ng internet eh. Oh, si Renz Gaming na lang daw tsaka si Demon yung hindi pa nabibigyan ng prize ni Clovis. Okay. Message kayo sa dito sa FB page ito sa pinakababa. Ayan, message yung number nyo dyan. O yun, nawala na, sakto, nawala internet. So, ayan. Ayun yung update natin ngayon, mga idol. Wala na internet. Paano ko ito i-upload ngayon? Taragis yan. So, ayan. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga Lodi. Maraming salamat. Pasensya na kayo, medyo maiksi lang yung ating video kasi medyo naging busy ako ngayon. Napainom pa ako, kaya kailangan na mag-upload pa rin. So, kita-kits tayo bukas ng umaga. Problema ako kung paano kayo upload to, pero sana mapanood nyo to ngayong gabi. Hindi, madaling araw na pala. Puti, alas 12 na pala. So, kita-kits tayo bukas ng umaga. Maraming salamat sa inyo, mga idol. At WhatsApp. Tulog na si Boy WhatsApp eh. Kita-kits.